Magandang gabi po sa inyo mga kagusok. Tara, at samahan ninyong muli kami sa isa na namang adventure, ang pagna-night spear fishing. Kasama pala natin ang tropa nating si Jason, Katigsaw at Darly. Tapos may dalawang bata rin tayong kasama, ang pagkakaalam ko ay nasa 14 years old pa lang sila. Tama ang desisyon nyo mga bata, huwag puro cellphone, huwag rin puro maanong ulam. Matutong maghanap buhay para makatulong sa mga magulang. Saludo kami sa inyo dahil hindi lahat ng bata kagaya ninyo. Karamihan sa iba ay puro cellphone ang hawak. Mag-uumpisa pala kaming lumangoy doon sa katabi naming bayan mga kagusok. Sa barangay Dariao tapos papunta dito sa tapat. Nanghiram na rin kami ng sasakyan para mabilis kaming makarating sa aming spot. Shoutout nga pala sa aming barangay captain na si Zal Dizape. Maraming salamat po Kap sa pagpapahiram mo ng iyong top down. At pagkatapos ay agad naman kaming nakarating dito sa aming spot kung saan kami mag-uumpisa. Maraming salamat nga pala kay Jason alias Gago sa paghatid. At syempre bago kami lumusong sa malamig na tubig, ay naghanda muna kami para walang aberya sa ilalim. At pagkatapos ay agad na kaming nag-dive, isdang danggit naman ang unang nagpakita. Syempre yan talaga ang madalas nating buena mano. Dahil malapit na ang season nila, wag lang silang lambatin para maabutan pa natin ang kanilang paglaki. Sa ngayon maliliit pa sila, pero pwedeng-pwede na rin yan kunin, pang-ulam lang naman. Tapos kumukuha lang ako ng ilang piraso mga kagusok, para panghalo lang doon sa ibang isda na mahuhuli ko. Pero kapag wala talaga akong ibang makitang isda, ay yang isdang danggit ang aking pinagtsatsagaan. May nadaanan naman akong isdang baranak, kaso pag panako ay nakailag, magaling. Pagkatapos ay kanuos ang sunod kong nakita, kaya lang hindi ko na nakuhanan ng video, patakas na kasi, kaya pinitikan ko kaagad. At dito naman ay isdang matang pusa ang nakita ko. Sabi nila matabang daw ang isdang ito. Totoo ba? Hindi pa kasi ako nakakatikim ng ganitong isda mga kagusok. May nadaanan naman akong isdang tuldukan. Bihira din akong makakita ng ganitong isda, saan kaya sila pumupunta. Ang marami dito ay isdang katambak. Pagkatapos ay isdang taragbago ang sunod kong nakita, madalas sa isdang ito ay may kasama pero ngayon ay mag-isa lang. May nadaanan naman akong kanoos. Medyo maswerte tayo ngayon dahil minsan na lang ako makahuli nito. Pero ang pagkakaalam ko ay season pa nila at karamihan sa kanila ay nangingitlog. Tapos kapag malamig ang panahon ay tumatabi sila. Kaya ngayong amihanin ay may mga tumatabi pa talagang mga pusit o kanoos. Nag-research din ako tungkol sa kanoos. Mas aktibo pala sila kapag gabi. Tapos pagdating naman ng Marso hanggang Mayo ay kaunti ang lalabas kaya kaunti rin ang mahuhuli. Pero depende naman yun sa panahon, pabago-bago rin kasi ang klima. Habang paahon na kami ay napansin kung may napanang kanoos ang kasama naming bata. Magaling din mga kagusok. Pwede nang isabak sa tignob sa magdamagang dive. At dito naman ay may nagpahabol pang isang manetes. Grabe naglalakad na lang ako pero may isda pang nagpakita. At dito na rin magtatapos ang videong ito. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag nyo namang kalimutang mag-iwan ng bakas at paki-share na rin. Tapos kung gusto mo pa ng mga ganito pang content, ay i-follow muna ako. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless.